Naglalaro ang pamangkin ko sa likod bahay. Ako po si Hana, student at pansamantalang nakatira ngayon sa lumang bahay ng lola ko sa gilid ng gubat dito sa Capiz. Tahimik, mahangin, malayo sa ingay ng Maynila, perfect sana para sa healing season ko kung hindi lang biglang dumating si Nona, ang pamangkin ko. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang bantayan ang anak ng tita ko o ang unti-unting paniwalaang baka hindi na siya tao. Biglaan ang lahat, tumawag si tita umiiyak. Na-diagnose raw ang tito ng isang kakaibang sakit at kailangang magpagamot sa ibang bansa. Wala silang mapag-iiwanan kay Nona, 3 taon pa lang siya, mabait, madaldal, makulit sa cute na paraan. No problem, sabi ko. Aalagaan ko siya. Kaya nang dumating si Nona, sinigurado kong may laruan siya, malambot na kama at maraming gatas. Una, wala namang kakaiba. Pero 1 linggo pa lang ang lumipas, napansin kong mahilig siyang tumingin sa labas. Hindi lang basta tingin, nakikipag-usap. Kanino ka nakikipag-usap, Nona? Tanong ko minsan habang nagdodrawing siya sa sahig. Kay ate. Anong ate? Yung nakatira sa puno. Akala ko nag-imagine lang siya. Hanggang isang umaga, paggising ko, wala siya sa kwarto. Tumakbo ako palabas at nakita ko siya naglalaro sa likod bahay. Sa mismong tabi ng balon na tinabunan na ng yero at bato noon pang buhay pa si Lola. Ang problema, hindi ko siya dinala roon. Sinugod ko siya. Ano nang ginagawa mo rito, ha? Kalaro ko si ate. Gusto ka raw niya makita. Mababa ang boses niya. Hindi parang si Nona. At ang mga kamay niya may putik. Pero wala namang putikan sa paligid. Simula noon, gabi-gabi na siyang pumupunta sa bintana. Kausap si ate. Binubuksan ang kurtina. Kumakanta. Sumusulat sa salamin gamit ang hininga niya. Mara-mara, halika na. Sinisisi ko sarili ko. Baka dahil sa luma na ang bahay. Baka wala lang siyang kalaro. Pero isang gabi, habang tulog siya, may narinig ako sa bubong. Akala ko pusa. Pagtingin ko sa salamin sa hallway, may maliit na batang babae na nakatingin mula sa labas. Basang-bas ang buhok. Walang mata. At tinuturo ako. Kinabukasan, sinarado ko ang lahat ng bintana. Sinunod ang utos ni Lola dati, huwag maglalabas ng damit ng bata sa gabi. Pero huli na. Pagdating ng 3:33 ng hapon, nagising ako. May pawis ang leg ko. Mailiwanag mula sa likod bahay. Pagbaba ko, wala si Nona sa kama. Wala rin sa kusina. Paglabas ko sa likod bahay, naroon siya. Nasa gilid ng balon. May hawak na laruan. Nakatalikod. At may kasamang isa pang batang babae. Mas matangkad. Mas maputla. Hindi ko makita ang mukha. Nona! Sigaw ko. Bumalik ka rito. Lumapit siya sa akin. Tumigil. Pagharap niya, iba ang mukha. Parang hindi bata. Parang matanda. At bumulong siya. Hindi mo na ako maibabalik. Pagising ko, nasa kwarto ko na ulit si Nona. Tahimik. Walang sugat. Pero may hawak na lumang laruan ni Lola. Tinapon ko na iyon noong 1 buwan. Sa loob ng drawer ko, may papel na iniwan si Lola bago siya namatay. Kapag may batang bumalik sa gubat, huwag mong papasukin. Kahit sabihin pa niyang siya ang pamangkin mo. Hindi ko alam kung ano nang dapat kong gawin. Kung ipapaalam ko ba to sa ate ko? Kung babantayan ko pa ba si Nona? O kung itatali ko na siya bago pa siya lumabas muli tuwing 3:00. From Hana Capiz.